Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2871. Agad na tumalikod si Ye Yunxiao at naglakad patungo sa platform ng pagpapatupad. Pagdating niya sa Ambrose, malamig niyang binigkas ang krimen. Ambrose, na orihinal na isang prinsipe, ay minamahal ng kanyang kamahalan, ngunit mayabang, lihim na nakikipagsabuatan sa mga taong nagkakasala, pinapatay ang iyong kamahalan, ang krimen ay hindi masisisi, isinasagawa ngayon, upang maiwasan ang iba. Matapos basahin, tumingin si Ye Yunxiao kay Ambrose. Ano pa ang nais mong sabihin, Fu? Huminga ng malalim si Ambrose at tumungala kay hari na nakaupo sa dragon. Sa oras na ito, nais sabihin ni Ambrose sa hari, ngunit ang nabigo siya ay ang hari na walang ekspresyon sa kanyang mukha at hindi siya tumingin sa kanya. At nakikita si Lan Xin na nakaupo sa tabi ni hari, si Ambrose ay ganap na malamig. Dahil lamang sa nagawa kong isang malaking pagkakamali, hindi nga ginasto ng aking ama ang kanyang ina, kaya't napalitan ko ng mabilis ang isang reyna. Sa oras na ito, hindi alam ni Ambrose na ang nakaupo sa tabi ni hari ay hindi ang bagong emperador, ngunit ang siyenteng langit na Siyam. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ni Ambrose kay Ye Yunxiao, wala akong sasabihin. Wala ka talagang sasabihin. Sinisisi ni Ye Yunxiao, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Kahit na hindi ka ang iyong sariling buhay, ang iyong kamahalan ay nandoon. Nakikita mo ito bilang iyong sarili, ngunit ikaw, kahit na maghayganti ka sa iyong mga hinaing, ang pagpatay sa iyo ngayon ay mas mura para sa iyo. Sinabi ito, ang mga mata ni Ye Yunxiao ay kumislap ng pang-aabuso. Si Ye Yunxiao ay sobrang mapagmataas. Sa palagay niya ang kanyang lakas at kakayahang mamuno sa mga sundalo ay hindi mas masahol kaysa kay Ambrose. Gayunpaman, nasisiyahan si Ambrose sa paggamot ng prinsipe bilang ampon ng kanyang kamahalan, at kailangan niyang sundin ang kanyang mga utos. Sa pag-iisip nito, nagselos si Ye Yunxiao. Ngunit ngayon, nawala kay Ambrose ang lahat, at siya pa rin ang executive officer, masarap talaga isipin ito. Maghanda para sa pagpapatupad, sigaw ni Ye Yunxiao sa pagmamataas. At biglang maraming bantay ang lumapit at hinayla si Ambrose pababa sa yugto ng pagpapatupad. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga taong nanunood sa paligid na magsalita. Bilang isang prinsipe, kahit na ang pagpatay sa kanyang kamahalan, ay napakasimpleng, kahit na hindi natural, ngunit hindi siya ginamo ng kamahalan, ang gayong tao ay talagang gupitan mo siya usapan sa ibaba. Maraming tao ang hindi makontrol ang kanilang emosyon, tinuro si Ambrose at sumigaw, na hinihimok na ipatupad ang parusa ng mabilis. Sa oras na ito, wala sa mga manunood na naruroon ng nakiramay kay Ambrose. Pagkatapos ng lahat, ang New World Continent ay isang bansa ng pag-uugali at binigyang diin ang integridad ng moralidad, habang ang pag-uugali ni Ambrose ay isang mapanghimagsik at hindi mapigil ang pag-uugali. Patuloy na dumarating ang mga sumpa ng lahat, tila hindi siya narinig ni Ambrose, pipi ang kanyang mukha, na para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Hoy, sa sandaling ito, si Lan Xin, na nakaupo doon, ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga, nakatingin kay Ambrose, nang walang kahit konting pagswing hindi inaasahan, isang prinsipe ang napatay ngayon. Tulungan ang umuulit na nagkakasala at pumatay sa kanyang ama, karapat-dapat itong patayin. Nang marinig ito, ngumiti si Haring Kenny. Ang sumunod na segundo, sinabi ni hari kay Ye Yunxiao, isagawa natin ito. Nang sinabi niya ito, ang awa sa mga mata ni hari ay kumislap at nawala. Ayaw ng Emperor Father na maging ganito din, ngunit ang ginawa mo noon ay talagang binaygo ako. Kung hindi ka papatayin ngayon, gaano ka kamahalan ng Emperor Father, paano makukuha ang mundo sa hinaharap? Matapos makatanggap ng mga tagubilin mula kay hari, sumigaw si Ye Yunxiao. Pagkatapos ay iginuhit ang kanyang mahabang tibak at direktang hinampas sa leeg ni Ambrose. Nang makita ang mahabang pagdikit ng kutsilyo, dahan-daang ipinikit ni Ambrose ang kanyang mga mata. Ina, ama, magkikita tayo sa susunod na buhay. Tumigil ka. Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong lamang ang nagmula mula sa himpapawid.
Kaagad pagkatapos, mula sa malayong abot-tanaw, isang figure ay lumipad sa sobrang bilis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, at ang kanyang mga mata ay pulang dugo. Si Daryl ito. Sa susunod na segundo, ang figure ni Daryl ay kumislap, kasing bilis ng kidlat, at direktang hinarangan sa harap ni Ambrose, yumangal. Narito ako, sino ang naglakas loob na saktan ng aking anak? Ano sa isang iglap, lahat ng naruroon, ang kanilang mga mata ay nakatipon sa katawan ni Daryl, nagulat, at ang buong lungsod ng Imperial sa loob at labas ay nakamamatay na tahimik. Kabanata 2872. Tumagal ng ilang minuto bago sumiklab ang main-itang talakayan sa karamihan ng tao. Elysium Gate Sect Master si Daryl Darby sa sandaling ito, galit na galit din si Harry. Tumayo siya at tinuro si Daryl at sumigaw, "Daryl Darby, napakatapang mo, naglakas loob ka na gumawa ng gulo dito." King Kenny. Umungal si Daryl at tumingin sa malayo kay Harry, "Puno ka ng moralidad, ngunit ikaw talaga ang pinakamapagpaimbabaw na tao sa mundo. Sinasabi mo na mahal mo si Ambrose, tapos ngayon gusto mong patayin. Kapag matatag ito, tatawid kami ng ilog at gigiba ang tulay. Sinasabi ko sa iyo, nais kong patayin ang aking anak, natatakot akong wala ka ang kakayahang ito." Ang huling salita ay parang kulog, at humimok ang madla. Ikaw ang mukha ni Harry ay namula, ang kanyang galit ay hindi magaan, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan sandali. Sa sandaling ito, nakasimangot ang mga kilay ni Lanzin, at tumingin siya kay Daryl na may pag-iisip. Ang taong ito ang soberano ng Elysium Gate sa oras na ito. Naghahanap si Lanzin ng iba pang mga santo at sa parehong oras ay narinig niya ang maraming mga alingaw-ngaw. Kabilang sa mga ito, ang pangalan ni Daryl ang pinakakarinig. Hindi masama, huminga ng malalim si Harry at malamig na sinabi. Ang taong ito ay si Daryl, matapang at masasama, hindi lamang niya sinumpa si Chamber dati, ngunit nais din niyang maging Emperor ng North Mona. Narinig ito, Lanzin ay may magandang mukha, biglang nagpakita ng bakas ng pagkasuklam. Bilang siyam na langit, ang kinamumuhian ni Lanzin ay ang ganitong uri ng taksil at masasamang tao, ngunit hindi niya alam na magkaaway sina Harry at Daryl, kaya sadya nilang binasted sila. Sa sandaling ito, sa ground ng pagpapatupad, si Daryl ay humakbang tulad ng hangin, lumakad sa harap ni Ambrose, hinawakan ang tanikala ng bakal sa kanyang katawan, at malakas na hinayla. Sa isang iglap, ang chain cast ng malamig na bakal ay nasira. Ambrose, pasensya na. Ang mga mata ni Daryl ay kumislap ng luha, hinaplos ang ulo ni Ambrose, late na si tatay, at nagdurusa ka. Kalahating oras na ang nakalilipas, si Daryl ay sumugod sa lungsod ng Imperial, iniisip ang tungkol sa kung ano ang gagawin. Matapos iligtas ang pamilyang Carter, nalaman nila mula sa mga tao na ang pamilyang Carter ay matagumpay na nakatakas, at ngayong araw, personal na babantayan ng Emperor si Ambrose. Nang marinig ang balita, hindi masyadong iniisip ito ni Daryl at sumugod. Sa oras na ito, nagulat at natuwa si Ambrose, dahil sa sobrang tuwa niya, sumisigaw lamang siya at walang masabi. "Huwag kang matakot, nandito si tatay, walang makakasakit sa iyo ngayon." Pagkakita ng matapang na hitsura ni Ambrose, lalo pang nasaktan ang puso ni Daryl. Nang makita ang eksenang ito, nagalit si Harry sa kanyang puso, nagmamadali pa itaas, at umungol. "Daryl, kung dalhin mo ito sa pintuan ngayon, ayaw mong umalis na buhay." Biro ni Daryl, at hindi siya pinansin. Dito, ngunit tinulungan si Ambrose. Pakiramdam ang paghamak kay Daryl, halos galit na galit si Harry. Sa sandaling ito, sumigaw si Ye Yun Xiao. "Daryl, naglakas loob kang maging walang galang sa iyong kamahalan, kunin mo ang iyong buhay." Nahulog ang tinig, at kinuyam ni Ye Yun Xiao ang kanyang mahabang kutsil, at umangat sa hangin. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Ye Yun Xiao, at ang mahabang kutsilyo ay nagdulot ng isang pagkabigla, na tumusok sa puso ng likuran ni Daryl. Saan man siya dumaan, ang piraso ng hangin na iyon ay nabasag, at ang aura ay nakakagulat. Nang makita si Ye Yun Xiao na umaatake, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, ang kanyang mga mata ay kumislap sa lamig. Naghahanap ng kamatayan. Matapos makarinig ng isang pagkabigla, nagpinta si Fang Tia ng isang halberd at sumiklab at mahigpit na hinawakan ni Daryl sa kanyang kamay.
Error, nagpinta si Fang Tian ng isang halberd. Pakiramdam ang lakas na nilalaman sa halberd ni Fang Tian, ang mukha ni Nie Yun Xiao ay nagbago at siya ay nabulabog. Roar! Sa sandaling ito, hindi nagsasalita ng kalokohan si Daryl at kumaway ng malakas. Isang nakasisilaw na ilaw mula sa table ang sumabog mula sa pinturang halberd ni Fang Tian. Sa oras na iyon, nais ni Nie Yun Xiao na umiwas, ngunit huli na. Parra, direktang tumama ang ilaw kay Nie Yun Xiao, narinig lamang ang kanyang hiyawan, ang buong tao ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, lumipad ng buong 100 metro ang layo, at sa wakas ay tumama sa gate ng palasyo, tulad ng sliding down na parang puddle ng putik. Nang siya ay makarating, si Nie Yun Xiao ay nagsabog ng kaunting dugo, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang pagiging epektibo ng pakikipagbaka ay nawala. Kabanata 2873. Ano nakikita ang eksenang ito? Kapwa ang mga opisyal ng sibil at militar at ang mga nakapaligid na tao ay hindi mapigil ang huminga. Ang lakas ni Daryl na ito ay napakasindik. Ito ay isang hakbang lamang na natalo ang pinuno ng Yulin Army. Sino ang hindi natatakot sa kamatayan? Umakyat ka lang. Binantayan ni Daryl si Ambrose sa likuran niya, na hawak ang halberd ng Fang Tian mahigpit, at tumingin sa paligid. Malamig na nagsalita ang madla. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong lungsod ng imperyo. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ng imperyal ay tahimik. Ginawa, si Hari ay nakatitig ng mabuti kay Daryl, ang kanyang puso ay puno ng galit, hindi nakikita siya sa loob ng 3 taon, ang lakas ng Daryl na ito ay hindi inaasahang napabuti. Sa oras na ito, nais ni Hari na gumawa ng personal na pagkilos, ngunit pagkatapos na gawin ang 9 Nether Profounding Kill, hindi niya buong naisama ang kapangyarihan ng masasamang espiritu, at siya ang emperador, at imposibleng gumawa ng aksyon laban kay Daryl sa personal. Anong galit na tono. Sa sandaling ito, nakasimangot si Lan Xin, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Kamahalan, tutulungan kita na hawakan ang baliw na ito. Nangako si Hari na tutulong sa paghahanap ng ibang mga santo, iyon ang kanyang sariling aking kaibigan, at sa ngayon, si Daryl ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, kaya natural na hindi niya ito papansinin. Pagkatapos ng lahat, sa mga alingawngaw ng arena, ang Daryl na ito ay hindi naman mabuting tao. Mahuli siya, maaari itong ituring bilang isang paraan ng paggawa ng mga bagay para sa kalangitan. Sa oras na ito, sa lugar ng pagpapatupad, nang makita ang nakapalibot na Imperial Forest Army, walang nang ahas na lumapit, minisya ni Daryl, at ilalayo na niya si Ambrose. Kung may nasaktan ka, gusto mong umalis, wala ka talagang batas. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumating ang isang malambot na inumin, at tumayo si Daryl, at nang lumingon siya upang makita si Lan Xin, natigilan siya. Isang magandang babae, at ang kanyang hininga ay napakalakas. Sino ang babaeng ito? Hindi ko pa ito nakikita dati. Sino ka? Bakit mo ako pipigilan sa pagkabigla? Huminga ng malalim si Daryl at magalang na sinabi kay Lan Xin. Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Lan Xin, at nahulog ang boses, laking gulat ng kanyang mesla na katawan, at direkta niyang sinampal ng palad si Daryl. Sa isang saglit, tila natigil ang hangin kung saan dumaan ang figure ni Lan Xin. Damn it! Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, at bago pa niya ito maisip, mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay at binati siya ng palad. Kasabay nito, takot din siya, masyadong diretso ang babaeng ito, hindi man lang siya kinamusta. Pinag-uusapan dito, maaaring umiwas si Daryl, ngunit natatakot siyang saktan ni Lan Xin si Ambrose, kaya't kinagat niya ang bala at binati siya. Bang! Ang dalawang palad ay mabangis na nagbanggaan, at lahat ng naroroon ay nakarinig ng isang malakas na kulog, at ang malinaw na kalangitan ay nadilim, at alikabok at usok ay saan man sa platform ng pagpapatupad. Sa alikabok at usok, narinig niya ang paghilik ni Daryl at umatras ng 12 hakbang. Sa oras na ito, mapotla ang mukha ni Daryl, at naramdaman lamang niya ang pag-chich at dugo sa kanyang katawan. Sino ang babaeng ito? Ang lakas ay sumisindek lamang. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Ambrose na sumigaw, labis na pagkabalisa, at sabay na sumugod upang tulungan, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay hinaranggan at hindi siya makakagamit ng anumang lakas.
Ngumiti si Daryl at sumenyas na okay lang siya, at sa parehong oras ay binabantayan niya si Lanzin sa harapan niya. Tahimik na lumulutang sa hangin si Lanzin, ang kanyang magandang mukha ay medyo mayabang, ngunit sa kanyang puso, siya ay medyo nagulat, laking gulat niya nang tumingin siya sa tingin ni Daryl. Napakahusay na hadlangan ng aking palad. Hindi katakataka na ang mga alingaw sa iyo ay nasa kung saan man sa mga ilog at lawa. Sa oras na ito, pataas-baba ang pagtingin ni Lanzin kay Daryl, at malamig na sinabi, ang kanyang mga mata ay kumislap. Napakatindi ng panatiko na ito, hindi niya dapat siya payagan na tumakas. Kabanata 2874. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl, pinakalma ang magulong aura ng kanyang dantian, at naramdaman ang labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Naisip na madali niyang mailalayo si Ambrose gamit ang kanyang sariling kakayahan. Pagkatapos ng lahat, alam ni Daryl ang lakas ng hari, at ang mga tao tulad ni Nie Yunxiao ay hindi gaanong nag-aalala. Ngunit hindi ko inaasahan na sa isang kritikal na sandali, isang magandang babae ang lilito, at ang kanyang lakas ay nakasisindak. Teka sa susunod na segundo, nang maramdaman niya ang pino na aura sa katawan ni Lanzin, biglang may naisip si Daryl. Sa ganoong ugali, na-miss niya ang Ziyan na nakilala niya dati. Bukod dito, noong nakikipaglaban siya ngayon, ang iba pang partido. Ang mga ehersisyo ay hindi lamang malakas, ngunit din napaka-mahiwaga. Hindi kaya siya ang kasama na hinahanap ni Ziyan, isa sa Nine Heaven Saints. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Yufeng kay Lanzin at hindi mapigil ang sabihin. Maglakas loob akong tanungin ka, ngunit ang Nine Heaven Saint. Paano mo malalaman nagulat ang katawan ni Lanzin, labis na nagulat? Daryl ngumiti, at agad nalundo ng isang pulutong. Ako ay may matugunan Saint Ziyan bago, tinulungan ko siya, at nangako sa kanya upang mahanap ang iyong iba pang mga banal eto na kung saan, kami ay ating sarili people Ziyan. Narinig na binanggit niya si Ziyan. Walang kaunting pag-aalinlangan si Lanzin, at mabilis na sinabi nasaan siya. Humiwalay ako sa kanya noong isang araw dahil sa mahahalagang usapin sa negosyo. Walang pag-aalangan na sinabi ni Daryl. Bahagyang nakasimangot si Lanzin at tumayo doon na nagmumuni-muni. Kung kaibigan ito ni Ziyan, masamang gawin ang ibang hakbang, tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, napagtanto ni Hari na hindi ito mabuti, paano siya naging kanya sa kalagitnaan ng laban. Banal na babae, sa sandaling ito, si Nie Yunxiao, na nagtatago sa tabi, ay hindi mapigil ang sumigaw. Hindi mo nais na maniwala kay Daryl, ang taong ito ay tuso at magaling sa retorika, kung siya ay talagang ang Saint Ziyan kaibigan ko, bakit hindi mo alam kung saan siya pupunta? Talagang nakilala niya si Saint Ziyan, ngunit nahuli lang niya ito. Nang isiga niya ito, ang tuso ng mukha ni Nie Yunxiao. Nang makita na mahuhuli mo si Daryl at ang kanyang anak, hindi mo maaaring mawala ang iyong mga merito. Narinig ito, pumitik ang mga mata ni Lanzin, at biglang naguluhan ang kanyang puso. Ang commander ng hukbo ng imperial na kagubatan na ito ay hindi makatuwiran. Galit na galit si Daryl, at malamig na sumulyap kay Nie Yunxiao. Ang taong ito ay binabaligtad ang itim at puti, na kung saan ay masyadong mapahamak. Sa pag-iisip tungkol dito, dali-daling sinabi ni Daryl kay Lanzin. Totoo ang sinabi ko gayunman, ginambala siya ni Lanzin bago siya matapos magsalita. Pinaglalaroan mo ako mahinang bumukas ang mapupulang labi ni Lanzin, at nagbigay siya ng isang makinis na huni. Pagkatapos, ang kanyang mesla na katawan ay tumaas ng mabait, itinaas ang kanyang kamay sa Jade, at hinampas ng palad si Daryl. Sa puso ni Lanzin, si Daryl ay isang napakasamang tao. Paano siya magiging matapat sa kanyang sarili? Tumawag ka. Nang makita ang muling pag-atake ni Lanzin, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Kasabay nito, hindi siya nag-atubiling iganyak ang kanyang panloob na lakas, at binati ulit siya. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman ni Daryl na ang panloob na puwersa ni Lanzin ay mas malakas kaysa dati, lalo na ang bilis, na higit sa 2 beses mas mabilis. Sa sumunod na segundo, nakita ko ang palad ni Lanzin, na tinamaan muna si Daryl. Naramdaman ni Daryl ang namamagang sakit na nagmumula sa buong katawan niya, at ang buong tao ay marahas ding tumili. Sa isang tunog, lumipad ang figure paatras, isang buong 10 metro ang layo,
at sa wakas ay nahulog sa ilalim ng yugto ng pagpapatupad. Kabanata 2875. Daryl na tumayo, tiningnan ng mabuti si Lanzin, at laking gulat sa kanyang puso. Karapat-dapat na maging isang santo, masyadong malakas. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang dantian ay nasugatan at kailangan niyang magnilay sa lalong madaling panahon. Ito lang ang sitwasyon sa harapan niya. Paano magkakaroon ng pagkakataong magnilay? Lanzin ay tumingin sa Daryl. Tahimik. Ako ay dumating sa mainland oras na ito, bagaman hindi ko mahanap Zian at iba pa, ngunit maaari kong mahuli ka, ang kontrabida, at ito ay maaaring itinuturing bilang isang lunas para sa mga tao. Ang tinig na hulog, at inilipat ni Lanzin. Dahan-daang maglakad patungo kay Daryl. Pagkakita sa eksenang ito, tawa ng tawa si Hari. Salamat sa tulong ng santo. Hindi mapigilan ni Daryl na mapangiti ng sumama si Lanzin. Mula sa pananaw ni Daryl, nakita ko ang kanyang nakamamanghang at sexing mga kurbo sa malapit na saklaw, at sa parehong oras, naramdaman ko na papalapit na ang kamatayan. Maaari ba ito ba ang kalooban ng Diyos? Sa pag-iisip tungkol dito, nilingan ni Daryl si Ambrose, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala. Ambrose, walang silbi ang maging isang ama. Pare, sumigaw si Ambrose, at nais sumugod, ngunit nahuli ng maraming bantay. Natigil, umalungal sa kanyang bibig, hindi mapigil ang tumulo ang luha. Ang katotohanan na nagtapos ako sa ganitong paraan ngayon ay ganap na sanhi ng aking sariling pagkakamali. Daryl, naubos na ang kapalaran mo. Sa sandaling ito, tuluyang lumakad si Lanzin kay Daryl at malamig na nagsalita, nang walang kahit konting pag-indayog ng kalooban, kasabay ng pagtaas ng kanyang kamay at tinapik ito patungo sa ulo ni Daryl. Bumantong hininga si Daryl sa kanyang puso at ipinikit. Kung ito ang kapalaran, aminin mo ito. Gayunpaman, sa mismong sandali ng pag-atake, isang malakas na alon ng panloob na puwersa ang biglang kumalat sa karamihan ng tao sa ilalim ng yugto ng pagpapatupad. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang maalab na pulang figure, tulad ng isang maliwanag na bulalakaw, na direktang hinaharangan si Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa papasok na tao. Damn it! Kasabay nito, pagtingin sa kaaya-ayang figure sa harapan niya, laking gulat din ni Daryl, natigilan. Laura, sa oras na ito, si Laura, sa isang maalab na pulang damit na may kaakit-akit na mga hubog, ay parang apoy mula sa malayo, ngunit ang kanyang kaakit-akit at magandang mukha ay nagpapakita ng isang hindi makatao na kay-abangan, na tila maalab ngunit mainit. Ang malamig na ugali ay agad na naging focus ng madla Master Laura. Sa wakas, nanguna si Haring Kenny at tiningnan si Laura sa isang komplikadong pamamaraan. Hindi kita nakita sa loob ng ilang taon, ngunit si Master Laura ay maganda pa rin. Nagkataon na si Daryl ang iyong malaking kaaway. Ngayon, papayagan kitang magpakamatay. Siya ito. Kapag pinag-uusapan ito, ang mukha ni Haring Kenny ay puno ng mga ngiti. 10 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng puot sina Daryl at nakababatang kapatid ni Laura na si Mateo. Pinatay ni Daryl at pinatay sila. Maya-maya, narinig kong namatay si Laura sa mga kamay ni Daryl. Masasabing, ang labanan ng dugo sa pagitan ng magkaiba ang dalawang panig. Sa oras na ito, naisip ng hari na si Laura ay dumating din upang maghiganti kay Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ng madla ay nakatuon kay Laura, naghihintay para sa kanyang sagot. Si Ni Yun Xiao, na nasa tabi, ay hindi mapigil ang tumawa ng mayabang, at kinutya si Daryl. Daryl, gaano ka man katindi ang iyong kamahalan ay hindi lamang may tulong ng santo, ngunit ngayon ang iyong mga kaaway ay dito. Oo, ngayon hindi ka makakatakas gamit ang iyong mga pakpak. Isang tanga. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na tumili, at malamig na nagbalita. Sino ang nagsabi sa iyo na narito si Laura upang patayin ako? Pagkatapos, ngumiti si Laura at tumingin kay Laura. Asawa, talagang pumunta ka rito. Sa oras, kung hindi man ay talagang mabangis ako. Mukhang maluwag si Daryl nang sabihin niya ito. Noong isang buwan, sa Crystal Palace ng Empress Nua, sabay na kinuha ni Daryl at Laura ang Keyosiniang Pearl, at ang kanilang kapalaran ay magkatali. Pareho ang buhay at kamatayan. Paano siya mapatay ni Laura sa pagsasalita nito? Alam din ni Daryl ang sitwasyon sa harapan niya,
hindi ito angkop para sa pagbibiro. Ngunit nang makita ang malamig na hitsura ni Laura, hindi niya mapigil ang gustuhin siyang asarin.